Chapter 8. Meg, gulat kong wika. Nakangiti naman siyang naglakad palapit sa akin, at agad akong niyakap at akmang hahalikan nang inilayo ko siya. Kumunot ang noo niya. Why? Napailing ako. Muli akong bumalik sa table ko at ibinaba yung bulaklak para sa asawa ko. Umupo akong muli sa swivel chair. What are you doing here? I asked coldly. Megan, Meg for short, is my ex-girlfriend. Yes, ex ko siya. Well, naging kami lang naman dahil sa business. I made it clear sa simula pa lang, dahil nakiusap lang naman sa akin yung daddy niya na patulan ko siya, pero di ko akalaing seseryosohin niya yun hanggang sa ayaw na niya akong hiwalayan. Maraming nangyari at talaga namang naiinis na ako sa kanya. Lahat na lang kasi pinakialaman niya, lahat na lang inawi niya. Ang hinding-hindi ko makakalimutan ay yung binastos niya, yung mga magulang ko sa harap ko pa mismo. That's the unacceptable part. Doon ako napuno. At doon ako tuluyang nakawala sa kanya. Umalis siya ng bansa at doon ko nakilala yung misis ko. Why so cold? Di ba dapat you should kiss and hug me kasi kakauwi lang ng girlfriend mo from US? Malanding wika niya. Napakunuot naman ang noo ko kasabay ng pagbangon ng inis ko. What? Baka nakakalimutan mong walang tayo, wala nang tayo Meg, hindi kita girlfriend at wala akong balak makipagbalikan sayo. I said coldly. Nakita ko kung paano nawala yung ngiti niya at napalitan ng pagtatangis ng bagang. Doon bigla siyang may kinuha sa bag at ibinalibag sa harap ko. Kinuha ko iyon at tinignan, at ganoon na lamang ang gulat at biglaang panlalamig ko sa nakita ko. It's my wife's picture. Sa kung saan siya nagpupunta. Bawat anggulo kung saan siya nakatingin ay may kuha. Galit kong tinignan ang nakasmirk ng si Meg ngayon. What are these? Bakit ka may mga litrato ng asawa ko? Galit na tanong ko. She just smirked at me at dahan-daang lumapit sa akin. And now, kinakabahan ka na. Well, mukhang alam mo pa rin ang mga kaya kong gawin ha. Then hinaplos niya ang pisngi ko na agad ko namang tinanggal. Nakita ko ang pagtatangis ng mga bagang niya. Magmamatigas ka. Baka nakakalimutan mong maraming tauhan si Papa sa paligid, at isang tawag ko lang, pwede nang mawala iyang pinakamamahal mong asawa. Sarcastic pero mapanganib na wika niya. Ayoko man ay nakaramdam ako ng takot. Tama siya, kaya niyang gawin yun. Makapangyarihan ako pero ganoon din ang pamilya niya. At ang kapangyarihan ng pamilya niya ay walang sinasanto, anytime, anywhere wala silang pakialam kung sino, ang masagasaan nila gayon din ang mapatay nila. Wala silang awa at konsensya. At kahit bakuran ko ang asawa ko ng maraming tauhan ko, alam kong di din yun sapat, kukulangan din ako at di ko kakayanin kung may mangyayaring masama sa asawa ko. Napakuyom ako ng kamao kasabay ng pagpapakalma ko sa sarili ko. Relax Kit, mas lalala ang sitwasyon pag sinabayan mo ang babaeng iyan. What do you want? Nakita ko ang panggising niya at agad na kumandong sa mga hita ko. Gusto ko siyang itulak dahil ang baby ko lang ang may karapatang umupo roon pero hinayaan ko na lang. Pagbibigyan ko na lang siya, noong Meg, madali siyang pasakayin, madaling yutuan. So how's my boyfriend's day? Then inilapit pa niya yung bibig sa may tenga ko. Gusto ko siyang itulak para malaglag mula sa kandangan ko pero nagpigil ako. Kailangan ko siyang pakisamahan, kailangan. Fine, I answered. Marami pa siyang itinanong na walang gana ko namang sinagot. Doon dagli akong napalingon sa aking relo at nakita kong 10 PM na. Shit, baka nag-aalala na yung asawa ko. I was about to tell Meg na uuwi na ako nang muli siyang magsalita. Mahal mo ba siya? Napatitig ako sa kanya. Is she asking me if I love my wife? Of course. Mahal ko yung asawa ko. Mahal na mahal. Pero sa nakikita ko sa mga mata at buong mukha ni Meg, alam kong ibang sagot ang hinihintay niya. Kaya agad naman akong napapikit at sinabi, ang mga katagang di ko kailanman naisip na masasabi ko. Hindi, ginagamit ko lang siya. Wika ko at tinitigan siya para maging mas kapani-paniwala. Ngayon palang bumibigat na yung dibdib ko sa pinagsasabi ko. Meg pouted, you love her. Of course I do, gusto ko sanang isiga pero di ko magawa. Kailangan ko siyang mapaniwalang ginagamit ko lang si Kara, para hindi niya pag-initan ng huli. I cupped her face and smirked at her. Babe, I already told you, I'm just using her to warm up my bed. So don't be jealous, okay? She's nothing.
Shaka, paano ko magugustuhan yung ganoong klase ng babae na di ko ka-level? Babe, anong mapapala ko sa kanya? Ni hindi nga siya makakatulong sa negosyo ko. Nakangising wika ko. Pero sa loob-loob ko ay gusto ko nang suntukin at patayin yung sarili ko sa mga pinagsasabi ko. Then bakit mo siya pinakasalan? Babe, yung kasal nyo ay legal pa, irito pa niyang tanong. Lihim na mas kumuyom yung kamao ko. Because it's all part of the plan. Besides, malapit na kong mag-file ng annulment. Na hinding-hindi ko gagawin kahit kailan. Damn! I will never let go of my wife. Mahal mo ba siya? Muli ay tanong niya na para bang di na kontento sa isinagot ko kanina. Mas napapikit ako, kasabay ng muling pagbigat ng dibdib ko. I'm sorry baby, di ko sinasadyang sabihin ang mga ito. I'll do it because I want you to be safe. I just used her. I don't love her. Damn, I don't even like her. Sagot ko sa malamig na boses na mas nakapagpangiti sa kanya. Damn it, damn this woman. Ilang sandali pa siyang nanatili at nang umalis ay agad kong muling inayos yung mga gamit ko at umuwi. It's already 11 PM. At ang sapi ko ay lobat pa. Mabilis akong sumakay sa sasakyan at pinaharurot yun paalis. Maya-maya lamang ay narating ko yung bahay. Pero sa di ko alam na dahilan ay kinabahan ako. Pagbukas ko ng pintuan ay walang maganda at masayang mukha na sumalubong sakin. Mas lalo akong kinakabahan at agad na umakyat sa kwarto namin. Pero ang nadatnan ko lang ay ang malinis naming kama. Nilibot ko ang buong bahay at napako ako pagdating sa garden. And there I saw a candlelight dinner. Table for two na halatang pinaghandaan talaga. Agad kong ni-charge ang cellphone ko at binuksan. Agad kong ni-dial ang numero ng asawa ko pero cannot be reached iyon. Napahilamos ako sa mukha. Nilibot ko ang buong mansyon pero ni anino ng asawa ko ay di ko nakita. Tinawagan ko na lahat ng mga kaibigan niya pero wala siya doon. Nahahapong napaupo ako sa sofa at napahilamos sa mukha ko. Where are you wife? What the hell Meg? Napabalangkos ako ng bangon, ang mas ikinagulat at ikinagalit ko ay ang makitang hubad ako sa ibabaw ng kama kasama, ang babaeng ito na hindi pa ang asawa ko. Hey! I grabbed her arm na alam kong masasaktan siya. Nasasaktan ako. I don't care. You woman. Dinuro ko siya. Galit na galit ako at nakita ko ang takot sa mga mata niya. Stay away from me. Umalis ka at huwag ka nang magpapakita sakin kahit kailan. Naiintindihan mo. Sawang-sawa na ako sa spoiled mong pag-uugali Megan. And bear this on mind woman. Huwag mo kong matakot-takot ulit dahil ilalabas ko ang lahat ng baho ng pamilya mo. Tandaan mong kung may kaya kang gawin, mas may kaya akong gawin and this. Itinuro ko ang sitwasyon namin ngayon. Alam kong walang nangyari, dahil tanging asawa ko lang ang may karapatan sa katawan ko. Now, don't you dare fight me kung ayaw mong pulutin kayo sa putik. Mark my word woman. And stay away with me. Sabay pabalyang bitaw sa kanya. Natulala siya at bakas pa rin yung takot sa mga mata. Di na siya umimik at agad na nagbihis at umalis. Napaupo naman ako sa kama. Hangover. It's been what? 7 months. And yet no traces of my wife. Unti-unti ay napalitan ng galit ang pag-aalala ko para sa kanya. She left. Iniwan niya ako nang wala akong ideya kung saan ako nagkulang, at kung saan ako nagkamali. Iniwan niya ako nang walang iniwang dahilan. Yung mga buwan ay naging taon. Naging malungkot yung buhay ko at puro puot lang ang naghari sa pagkatao ko. Kaya naman nang muli kaming nagkita after so many years ay paghihiganti lang ang ginawa ko. Galit ako sa kanya at mas ginusto kong maramdaman niya yung sakit na ipinaramdam niya sa akin nang bigla niya akong iniwan ng walang dahilan. Sinaktan ko siya in every possible way at ang gago-gago ko dahil doon. Nalinawan lang ako ngayon, when Meg chat me at sinabing noong gabing nasa opisina ko siya at sinasabi ko, ang masasakit na salita patungkol sa asawa ko ay nandoon din si Kara. Agad akong nanlamig sa nalaman. Kaya ba pag-uwi ko wala na siya dahil narinig niya lahat? At ang mas ikinagulat ko pa ay nang mag-sorry muli si Meg at sinabing nandoon rin si Kara ng mismong araw na nandoon siya sa kama ko, nakahubad kasama ako. Doon ako nagalit, gusto kong pumatay ng tao. Gusto kong patayin si Meg at gusto ko ring patayin yung sarili ko. Gago ako. Nagalit ako sa asawa ko sa dahilan na wala namang katotohanan.
Naghiganti ako gayong ako pala ang may kasalanan at may mali. At mas nagilty pa akong lalo nang malaman ko lahat ng pinagdaanan niya, mula nang umalis siya dahil sinaktan ko siya. Muntik na siyang mawala noon nang dahil sa gagong katulad ko. Ngayon nandito kami sa hospital at kasalanan ko din kung bakit nasa bingit ng kamatayan ang mag-ina ko. Ang gago ko, wala akong kwentang tao. Sinaktan ko yung asawa ko na walang ibang ginawa kundi mahalin lang ako. Napaiyak ako. Tanga, anong gagawin ko? Ngayon nandoon sila ng anak ko sa emergency room at kasalukuyang di ko alam kung maayos ba. Paano kung may mangyaring di maganda? Di ko nakakayanin pag nawala siya. Di ko kakayanin. Nagulat na lamang ako nang may biglang humuklit sa kwelyo ko at kasabay ng pagtaas ng mukha ko, ang malakas na pagdapo ng sampal sa pisngi ko. Halos mabingi ako doon pero di ko iyon ininda. And there, I saw my wife's twin sister crying while glaring at me. Damyu Montenegro, wala ka ba talagang ibang gagawin kundi saktan at ilagay sa panganib ang buhay ng kapatid ko ha? Hindi pa ba sapat yung mga sakit na ibinigay mo sa kanya noon ha? Ha, bulyo niya sakin at pinagsasampal ako. Hinayaan ko lamang siya. Ilang minutong ganoon nang may naglayo sa kanya sa akin at niyakap siya. Doon siya nag-iiyak. Nagilty ako. She's right. Wala na nga ba akong ibang gagawin kundi saktan ang babaeng mahal na mahal ako. Mas lalong tumulo yung mga luha ko. Doon biglang may pumalo rin sa mga hita ko. Pagtingin ko sa baba, nakita ko ang luhaan pero galit na mga mata ng anak kong lalaki. Umupo ako, pumantay sa kanya at akmang yayakapin siya nang lumayo siya at umiling. At halos maduraj ang puso ko sa sumunod niyang sinabi. You hurt my mom. I hate you daddy. I hate you so much. Ayaw na kitang maging daddy. Bad ka. At nagtatakbo ito na agad sinundan ni Danica. Mas lalong tumulo yung mga luha ko. My son hates me. Lahat sila galit sakin. Yes, tama lang na magalit at kamuhian nila ako. This treatment na binibigay nila sakin. Tama lang, kasi wala akong kwenta. Gago ako eh. Pero bakit napakasakit? Maging anak ko ay kinamumuhian na ako. Napayuko ako, kasabay ng paglabas ng doktor sa ER. Agad ako nitong nakita, tumayo ako at nilapitan siya. Pero ganoon na lamang yung muling panlulumo ko, kasabay ng mas maraming karayom na bumaon sa dibdib ko sa sumunod na sinabi niya. The patient is okay, as well as the baby on her womb. But we have a bad news here Mr. Montenegro. I'm sorry to tell you na critical. Ang pagbubuntis niya at maaari niya itong ikamete. She has a heart disease at mahina rin yung puso niya. She's awake and I've already talked to her about it, but I'm sorry to tell you na, ayaw niyang alisin yung baby kahit yun na lang, ang tanging paraan para mapahaba pa yung buhay niya. Desidido siyang ituloy yung pagbubuntis and I can say na napakaliit ng chance na mabuhay siya sa desisyon niya. Again, I'm sorry Mr. Montenegro. Excuse me. Napako ako sa kinatatayuan ko. Isa lang ang tumatak sa isip ko. Napakaliit ng chance na mabuhay siya sa desisyon niya. Napapikit ako. God, I can't. Hindi ko kakayanin pag nawala sakin ulit ang asawa ko. Pero hindi ko rin kayang I give up yung anak ko. What to do? This is my fault. Ngayon nasa sitwasyon na naman yung asawa ko, kung saan kailangan niyang lumaban para mabuhay. Muling tumulo yung mga luha ko. Wala akong kwenta. Anong gagawin ko ngayon? Keith, okay nga lang ako okay. Marahan kong sabi kay Keith. Kanina pa kasi siya nakaalalay sakin. Halos kung saan din ako magpunta nandoon rin siya. Mula nang lumabas ako sa hospital 1 linggo na, ang nakakaraan ay ganyan na siya. Di mapakali pag wala ako sa tabi niya. Halos madalang na nga siya pumapasok sa opisina para lang alagaan at bantayan ako. Bali sa bahay na lang siya halos nagtatrabaho. Nakapag-usap na rin kami at alam ko na yung totoong nangyari noon. Parehas pala kaming nabiktima, nasaktan, pero sa aming dalawa ako yung mas nakarimadam ng sakit. Yes, ginawa niya yun para protektahan ako, pero sana naman sa simula palang ipinaliwanag na niya sakin yung lahat, dapat umpisa palang pinakilala na niya sakin si Meg, para naman naiwasan na agad namin, lahat at yung mga posibilidad na may mangyaring hindi maganda. Pero may kasalanan rin naman ako. Umalis ako ng bigla. Well, nasaktan kasi ako.
Sinong hindi masasaktan sa narinig mo sa mismong bibig ng taong mahal mo na ginagamit ka lang, hindi ka niya totoong mahal. Masakit yun. Sobra. So di nyo din ako masisisi kung bakit mas ginusto kung lumayo. Ayoko nang masaktan, gayon din ang magmukhang tanga. Umalis lang naman ako para lumayo at huminga, pero nang bumalik ako at mas masakit pa pala yung aabutan ko. Doon ako nagdesisyong lumayo na ng tuluyan. Hindi na lang para sa sarili ko kundi para na rin sa mga anak ko. I sighed. Pag naaalala ko lahat, manghihinayang ako sa mga panahong dapat masaya at nagmamahalan lang kami. Napaigtad ako nang may humaplos sa pisngi ko. I blinked twice. Then I saw my husband's handsome worried face. You okay? Bakit natahimik ka? May masakit ba sa'yo? Sumisikip na naman ba yung dibdib mo? Nagugutom ka ba? Ano? Natatakot ng sunod-sunod na tanong niya. Gusto kong matawa sa kanya. Masyado na siyang protective. Daig ko ang baby kung alagaan niya. I juicy gave him a small smile and shook my head. Wala. Don't worry too much. May naalala lang ako. Wika ko nang may tipid ng ngiti. Napabuntong hininga siya. Then hinawakan yung kamay ko at inakay na ako papuntang garden. Gusto ko kasing magpaangin. Well, itatanong niyo ba kung okay na kami? Well, it's a yes. Napatawad ko na siya. Mabilis ba? Wala eh. Mahal ko talaga siya. Isa pa, anong malay natin na bigla na lang akong mawala diba? So eto, ine-enjoy ko na lang lahat ng bagay habang kasama ko pa siya at ang kambal namin. He sighed for the third time. Napabilang ang nagtatakang tingin ko sa kanya. What was that for? I asked him. Inalalayan muna niya akong maupo sa swing bago siya tumalungko sa harap ko. Then again, our eyes met. Forgive me baby, he said softly then hinawakan niya yung kamay ko. Napatitig naman ako sa kanya lalo. Keith, I already told you na napatawad na kita hindi ba? Okay na tayo. Parehas tayong nagkamali at nagkasakitan. Naamin na natin iyon sa mga sarili natin at ngayon ay natanggap na natin ang buo. I told him softly. Pero pinaglaruan niya lang yung mga kamay ko. Mahal kita baby ko. Mahal na mahal. Then he looked straight from my eyes. I smiled at him and then I caressed his right cheek. Mahal din kita. Alam mo yan. I told him with sincerity. Pero ganoon na lamang yung gulat ko nang makita kong pamatak yung mga luha sa mga mata niya. Hey, then choose me. Choose us. I know selfish ako, gago ako para hilingin sa'yo ito, masakit din naman sa'kin ito baby pero. His voice cracked. Mas masakit pag ikaw yung nawala, baby please, choose us kaya hindi ko kakayanin pag ikaw yung nawala. Then he silently sobbed. Nasaktan ako sa nakikita kong pag-iyak niya, ilang buwan na nga ba niyang hinihiling ang bagay na ito? Ilang beses na nga ba niyang ipinilit na itigil ko na yung pagbubuntis ko, para maging okay ako? I know napakalaking bagay ng hinihingi ko. Gago ako dahil hinihiling ko na mas piliin mo kami, kaysa sa isa pa nating baby na nasa sinapupunan mo pa lang. Pero baby delikado ang pagdadala mo sa kanya. You can die of our baby, kasalanan ko yun. Kung hindi ako naging gago wala ka sana sa ganyang sitwasyon, hindi ka na sana nahihirapan pa ng ganyan. Then napayuko siya at kitang-kita ko yung pag-alog ng mga balikat niya sanhi ng pag-iyak. He's right. Delikado yung lagay ko. Anumang oras kasi ay maaari akong atakihin sa puso. May choice ako, first ay ang magpa-operang muli, ngunit kailangang tanggalin yung baby ko pag ginawa yun. May mga isasaksak kasing gamot sakin na maaaring makaapekto sa bata. At ang pangalawa ay ang ituloy yung pagbubuntis na kung saan napakaliit ng chance na mabuhay ako, dahil mahina na talaga yung katawan ko para magdala pa ng bata. But then again, I chose the baby. Pinili kong ituloy ang pagbubuntis ko dahil di ko kayang alisin yung anak ko. Hindi ko kaya mahal ko siya sobra. Itinaas ko yung mukha ni Keith para pagpantayan yung mukha namin. Then hinuli ko yung mga mata niya.